Sa lahat ng mga kasama natin dito sa lihim ng kaalaman, naisip nyo na ba na baka sa pinakadulo ng universe may isang, sabihin na nating, ipinagbabawal na heograpiya, isang mapa ng mga lugar na talagang sinadyang itago sa atin. At mayon, yan mismo ang pupuntahan natin. Susundan natin ang paglalakbay ni Enoch sa isang lugar kung saan kahit mga bituin, ikinukulong at ang mga anghel itinatali sa nag-aapoy na kadena. Okay, so isipin nyo to, isang lugar sa pinakadulo ng kalawakan. Isang espasyo na, alam mo yun, hindi kayang abutin ng kahit anong imahinasyon o ng pinakamalakas nating teleskopyo. Ito na yung hangganan, yung dulo ng lahat ng alam natin. Sa lugar na to, wala kang makikitang langit sa itaas. Walang mga pamilyar na bituin, walang buwan o araw na gagabay sa'yo. Ang nandoon lang, isang purong kawalan, isang kadiliman, parang naghihintay, at isang katahimikang, grabe, nakakabingi. At wala ring lupang matatapakan, walang kahit anong pundasyon. Isang lugar to na punong-puno ng lagim. Kaya pala, sadyang ikinubli ito mula sa kaalaman ng sangkatauhan. Ang tanong ngayon, bakit? Ano ba yung itinatago sa pinakadulong bahagi ng universo? Itong paglalakbay ni Enoch, para siyang isang guided tour sa mga lugar na hindi talaga dapat makita ng tao. So, ang una nating hantungan ay isang bilangguan. Pero teka, hindi ito para sa tao kundi para sa mga bituin. So, ito ngayon yung tanong na nakakalito, di ba? Anong pwedeng maging krimen ng isang bituin? I mean, isang bituin. Paano mo siya ikukulong na parang kriminal? Akala mo ba sumusunod lang sila sa natural na batas ng kalawakan? Well, parang hindi pala lahat. Ito yung cosmic horror na nasaksihan mismo ni Enoch. Mga bituin na lumihis sa kanilang itinakdang landas, lumabag sa banal na utos ng universe. At ang parusa sa kanila, ayon, ikinulong sila. Ikinulong sa isang walang hanggang paggulong sa nag-aapoy na bilangguan na to. Isang malagim na kaalala sa kung ano ang nangyayari pag sumuway ka sa kosmiko at banal na kaayusan. Mula sa bilangguan ng mga bituin, mas lalo pang lumalalim ang paglalakbay natin. Dadalhin tayo ni Enoch sa isang lugar na, kung iisipin mo, mas malagim pa. Kung yung una ay para sa mga lumabag sa batas ng kalikasan, itong susunod, ginawa para sa mga sumira sa banal na tiwala, ang mga nagrebelding anghel. Ito ang abyss ng apoy. Yung inilalarawan niya dito, hindi ito ordinaryong apoy lang. Isipin mo, mga naglalakihang haligi ng apoy na bumababa sa isang bangin na wala kang ideya kung gaano kalaki o kalalim. Walang sukat, walang hangganan. Perfect na kulungan para sa mga nilalang na dati sa kalangitan nakatira. So sino ba talaga itong mga bilanggo dito? Sila yung tinatawag na The Watchers. Mga anghel na bumaba sa lupa, nagturo ng mga kaalamang bawal para sa tao. At yun yung naging simula ng gulo. Sila yung mga celestial rebels, mga traidor sa kanilang sagradong misyon. At dito, makikita natin yung pagkakaiba. May dalawang klase ng banal na katarungan o divine justice na nangyayari. Sa mga bituin, ang parusa ay para sa paglabag sa batas ng kalawakan. Pero para sa mga watchers, mas mabigat. Ang parusa ay para sa direktang pagre-rebelde at moral na pagtataksil. Parehong nakakatakot pero magkaiba talaga yung bigat at dahilan. At dito na tayo papasok sa pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit ipinakita ang lahat ng to kay Enoch? Ano ba yung spiritual na kahulugan sa likod ng nakakatakot na biyaheng to? At bakit siya, isang mortal, ang napili para makita ang lahat ng ito? May tatlong malalim na layunin pala ang pananaw niya. Una, isa itong babala, isang napakalinaw na larawan ng resulta ng pagsuway. Pangalawa, ito ay patunay ng katarungan na ang batas ng Diyos absolute. Walang makakatakas kahit bituin ka pa o anghel. At pangatlo, ito yung pinaka-interesante. Isa itong lihim para lang sa mga hinirang. Kaalaman na hindi para sa lahat, kundi para lang sa iilan na handang umunawa. Sa huli, ito yung buod ng lahat. Ang paglalakbay ni Enoch ay hindi lang pala isang horror story. Isa itong parang blueprint ng cosmic order. Isang detalyadong paglalarawan ng kaayusan at hustisya sa isang unibersong sumusunod sa isang banal na batas.
Ang mga lugar na nasaksihan ni Enoch ay isang malaking paalala na ang universo mas malawak at mas misteryoso kesa sa inaakala natin. At iniiwan tayo ng mga kwentong ito na may isang mahalagang tanong. Kung ganito ang parusa para sa mga bituin at anghel, ano pa kayang mga lihim ang naghihintay dyan sa kadiliman? Kung umabot ka hanggang sa dulo, patunayan mo. I-comment mo ang salitang Enoch sa baba para malaman ko kung sino yung mga tunay nating kasama sa pagtuklas ng mga katotohanan ito. At kung nagustuhan nyo ang paglalakbay natin ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan nyong mahilig din sa mga ganitong misteryo. At syempre, mag-subscribe na kayo para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating pagtatalakay sa mga lihim ng kaalaman. Ito ang inyong gabay sa dilim, ang lihim ng kaalaman. Hanggang sa muli nating paglalakbay,